Ayon sa kumakalat na balita, pwede na raw i-post yung mga taong hindi nagbabayad ng utang. Lalong-lalo na ngayon, ginamit ito ng mga OLA na ginagamit nila sa mga nagkakaroon ng utang, hindi nakapagbayad sa kanila, pinuforward sa email, pinuforward sa text messages na sinabi raw ng isang attorney na pwede na raw i-post yung mga nagkakaroon ng utang at hindi nagbabayad. Sabi ng mga OLA agents na pinapakita yung mga messages nila sa email nila. So bago natin simulan kung totoo to o hindi, maglalambing lamang po ako sa inyo na paki-follow po ang aking mga social media account, ang Facebook, TikTok at ang aking YouTube channel. Paki-like po kung nagustuhan niyo ang video ito at nakatulong sa inyo. Paki-share na rin po para magkaroon ng ideya yung ibang mga OLA victims at yung ibang nagkakaroon ng problema sa kanilang sitwasyon dito sa mga OLA at paki-hit na po yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito about sa ganitong usapin ng online lending apps. So yun mga kadyani, no? Recently nga, viral na viral talaga. Halos ilang araw ko na napapasin, hindi ko lang nagagawa yung video nito. Kasi kumalat na kahit sa ibang mga Facebook pages ng mga, kahit hindi sa online lending app victims community, pati doon sa mga individual na nagpo-post nito. Ingat po sa pagpapalaganap ng mga ganitong klase ng mga postings o mga maaaring sabihin na natin na hindi niyo pa sigurado kung totoong sinabi yan ng isang abogado. Tandaan nyo ha, disclaimer, hindi po ako abogado, hindi po ako legal consultant. Siya lamang din po akong complainant at nagpapal ng mga reklamo dito sa mga abusadong OLA once nagkakaroon sila ng mga maling ginagawa sa paraan ng kanilang paniningil. Pero itong post na ito ay galing sa isang dating resident legal counsel ng RTIA o yung Rapid Tulfo in Action. Ito kasi yung kumakalat na post. Papakita ko sa inyo. Ano, usapang red flags with Attorney Sam. Si Attorney Sam Ferrer, dati po yan sa abogado na parang legal counsel nila doon sa kanilang programa. Meron kasing post na ito na kumakalat at gamit pa yung picture ng Wanted sa radyo na programa at yung abogado. Ayan, pakita ko. Hindi ito paninirang puri doon sa abogado ha. Lilinawin ko lang po. Lilinawin ko ng husto yung usaping ito na ipinost daw niya. At ginagamit ngayong panakot at pagbibigay ng misleading information doon sa mga tao nagpo-post ng ganitong klase na mga hindi kayo sigurado mga news. Baka mamaya fake news siya, pwede kayong kasuhan talaga ng attorney na ginamit nyo dyan. Legit. Pwede kayong kasuhan niya, papaliwan ko sa inyo mamaya, okay? Ito sabi kasi, pwede na post yung mga mukha ng hindi nagbabayad ng utang. Sana maging aware po tayo dito. Ayon dyan. At syempre, hindi lang post dapat talaga ireklamo din sa barangay at nakataas. Hindi din pwede mag-demand ng cyber libel yung pinost. Dahil una sa lahat, responsible ka kaya ka na post. No? Responsible ka kaya ka na post. Uso na ngayon kung sino pa yung may utang, siya pa ang matapang. Pwedeng mangutang pero dapat marunong din magbayad. Sabi ni Atty. Sam sa Rapid Tulfo, kung wala kang utang na tatakasan, walang ipopost sa social media. At walang kaso yon. Mas okay daw na i-post sa social media para aware yung mga nakakakilala sa iyo na napaka-irresponsable mong tao at hindi ka makakaulit sa iba. Yan po yung kinakalat ngayon ng mga OLA agent, mga posting do sa iba't ibang mga OLA victims community Facebook pages and groups. Okay, lilinawin ko lang ha, hindi ko ako nagkakalat niyan. May mga nagpakalat na mga empleyado o mga OLA agent about this certain kind of post na sinabi raw ng attorney na yan, na si Attorney Sam Ferrer. At gamit din yung programa ng Wanted sa radyo. Alalahanin nyo, si Senator Rapid Tulfo po ay isa sa mga nagpapaimbestiga ngayon sa mga abusadong OLA. Okay? Tapos gagamitin yan. Kaya huwag kayong basta-basta nagpapaniwala. Dahil kadalasan yan, excuse me, sabi ko bigla, magbayad ako, huwag kayong magalala. Baka may naniningil. Hindi tayo basta-basta pwede mag-post ng isang mga bagay o ng mga bagay na akala natin baka mamaya nakakasira na pala kayo na reputasyon ng iba. Lilinawin ko, ngayon, sa kasunod na video ito na pinapalawan ko, ito yung sagot ni Atty. Sam Ferrer sa kanyang mismong Facebook page, okay? Atty. Sam Ferrer Facebook page, galing sa kanya, fake news alert, public advisory from Atty. Sam Ferrer, founding partner, the Ferrer Law. It has come to our attention that a false and defamatory statement is circulating online, claiming that I allow or condones cyber libel in connection with loan-related matters. This is false.
No such statement was ever made by me or the Ferrer Law. We are now initiating legal action against those responsible for spreading this fake news. Anyone found reposting, sharing, or fabricating such content may face criminal and civil liability under the Cybercrime Protection Prevention Act and other applicable laws. We urge the public to verify information and follow only our official channels for accurate updates. Ayon kay Atty. Samper. Malinaw kaya? Malinaw yan ha? Galing sa Facebook page niya. At yung sinabi niya doon sa una, ay isang malinaw na misleading information o tinatawag na sa madaling salita ay fake news. Dahil nga yan ang ginamit ng mga OLA agents na linyahan para matakot yung mga nagkakaroon ng utang sa OLA na hindi nakakapagbayad. Nag-viral yan sa lahat ng OLA Victims Community FB page at FB groups. Okay? Kahit doon sa GC ko, tanong kung totoo ba yan o hindi. Sabi ko, ang alam ko dyan sa mga ganyan, aaring na-mislead o na-miskonteksto yung sinabi. Mari may sinabi lang na ito yung mga dapat gawin o mga dapat gawing legal ayon sa batas. Pero siguro dahil nagkaroon ng misleading information, ginamit yung mga words na yun, that's pinagtahi-tahi, ayun, pinakalat na po. Kaya minsan mahirap po yung basta-basta tayo maniniwala sa mga post na ganito. Kasi alam niyo naman yung mga OLA na yan, mga OLA agents mostly, mga empleyado nila, gumagamit talaga ng mga attorney yan. Diba? Nagpapanggap silang abogado, papanggap silang polis, papanggap pa nga na galing daw sa Supreme Court yung subpoena o yung summon na pinapadala sa atin. Diba? Mostly kahit ako nakakatanggap pa rin ako ng mga ganyang klase ng mga text messages harassments na meron daw akong hearing. Meron daw akong hearing sa munisipyo. Meron daw akong hearing sa municipal trial court. Meron daw akong hearing sa barangay. Now which is, that's the reality na they just doing harassments para lang makapasingil, di ba? Etong kay Atty. Samperer, malinaw na sa video ito ha, na bawal gawin yung mga ganyan kasi nga that is cyber libel. Kaya totoo may utang yung tao sa iyo, bawal mong i-post yan. Pwede mo siya kausapin. Tandaan nyo, kung may utang sa inyo yung tao at ayaw magbayad, pwede nyo ipabarangay. Siyempre, mag-iisip yung tao na kapag pinabarangay mo, kahihiyan sa kanilang pamilya. Pero kung hindi ka naman residente ng barangay nila, hindi ka pwede magreklamo, pwede ka lang humingi ng parang certificate to file action doon sa barangay para iakyat mo sa korte doon sa small claims case. Okay? Ganun po yata yung tamang procedure na. Then, syempre, padala ka muna ng mga demand letter na nagpapatunan na ikaw ay naniningil doon sa taong nagkakautang sa iyo. Hindi yung ganito na dinadaan sa social media, dinadaan sa pamamahiya, dinadaan sa pananakot, dinadaan sa mga paggamit ng mga professional individuals na attorney, police, general, di ba? Doon pa lang malinaw na they intend to mislead the information na pinapakalat ng mga OLA na yan. Okay, sana naliwanagan ko sa video to. Muli, maglalambing ako sa inyo na pakipollow po ang aking mga social media account, ang Facebook, TikTok at ang aking YouTube channel. Maraming pong salamat at hanggang sa muli.